Mula sa Nehemias 6, talata 15 hanggang 16, ibabahagi ko ang mensaheng tatlong pagbabalik mula sa pagkatapon sa Babylonia. Kaya dahil nagkasala ang Israel, sila ay dinala sa pagkatapon sa tatlong magkakaibang pagkakataon. At pagkatapos, matapos ang panahon ng kanilang kaparusahan, bumalik sila sa tatlong magkakaibang pagkakataon. Kaya napaisip ako, bakit tatlo? Bakit hindi minsan o dalawang beses? Pero bakit tatlong beses? At kung talagang iisipin mo, maraming beses na lumilitaw ang numerong tatlo sa Biblia. Kaya naisip mo na ba kung bakit napakaraming bagay ang nangyayari ng tigtatlo sa Biblia? Halimbawa, ang arka ni Noe ay may tatlong palapag. Kaya sa Genesis 6, talata 16, sinabi ng Diyos kay Noe na gawin ito na may mas mababang, pangalawa at pangatlong palapag. Kaya may tatlong antas sa arka ni Noe. Gayun din, sa tabernakulo, may tatlong bahagi. Naroon ang looban, pagkatapos ay ang banal na dakong lugar, at pagkatapos ay ang kabanal-banalan. Tatlong bahagi sa tabernakulo. At sa kasaysayan ng pagtubos, nariyan ng unang Adan, ang pangalawang Adan, at ang huling Adan. Iyan ay nasa 1 Corinto 15, mga versikulo 45 to 47. Pero kahit sa mundong ito, kapag sinubukan ng dalawang tao na magbuhat ng isang mabigat na bagay, anong ginagawa nila? Sabi nga nila, isa, dalawa, tatlo, at angat, di ba? Kapag tayo ay nakikipagkakarera, sabi ng iba, handa na, takbo. Pag gusto nilang sumama, sabay-sabay, sinasabi nila, isa, dalawa, tatlo, taka sasama, di ba? Kaya ang tatlo ay isang napakahalagang numero sa buhay. At sinasabi rin sa akin ng Biblia na may tatlong antas ang langit. Sa 2 Korinto 12, versikulo 2, sinasabi na si Apostol Pablo ay umakyat sa ikatlong langit. Kaya ibig sabihin ay may tatlong antas ang langit. Gayun din, alam natin na ang Diyos ay umiiral bilang isang Trinidad. Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Kaya ang bilang na tatlo ay ang bilang ng langit. At ang bawat tao ang siyang tunay at higit na sumasalamin sa kaluwalhatian ng langit mismo dito sa ating mundong ibabaw o sa lupa. Sinasalamin natin ang langit dito sa lupa. Kaya nilikha ng Diyos ang tao na may tatlong bahagi. Sa isa, dito po sa unang sulat sa mga taga-Tesalonika, Kabanata 5, versikulo 23, malinaw na sinasabi nito na ang bawat isa sa atong mga tao ay binubuo ring pala ng tatlong mahahalagang bahagi, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, at ang ating pisikal na katawan. Hindi ito nagkataon lamang. Kaya anong espiritu? Ang ating espiritu ang bahaging naghahangad ng pakikisama sa Diyos. Ang espiritu ay ang bahaging may pakikipag-ugnayan sa Diyos at maaaring makipag-ugnayan sa Diyos. Likas sa atin ang hangarin na makamit ang isang mas mataas na kapangyarihan. Mula pa noong mga taong-tao sa kuweba, lagi na silang naghahanap ng Diyos, ng kung ano-ano. Ito ang bini ng relihiyon, gaya ng tawag dito ni John Calvin. Ito ang relihiyosong pagnanasa. Tao lang ang may ganyan. At ito ang nagpapaiba sa atin sa mga hayop. Hindi ito ginagawa ng mga hayop dahil wala silang espiritu. Kaya sa Kawikaan, Kapitulo 20, versikulo 27, sinasabi na ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat sa bukong pagkatao. Ang espiritu ng tao ang nais ng Diyos na manahan. Kaya ang espiritu ng tao ang taning sisidlan na makakatanggap ng espiritu ng Diyos. Kaya naman, ang mga tao ay may marangal na katayuan. Kaya nga, napakahalaga ng buhay ng tao. Dahil tayo ang sisidlan ng Diyos. Kung saan maaring manahan ng espiritu ng Diyos, wala nang ibang lugar na maaring mangyari ito. Sa espiritu lamang ng tao. Yan ang larawan ng Diyos. At saka, ang kaluluwa ang siyang itatawag ng mga tao sa mundo sa ating isipan.
Pero sa Biblia, tinatawag itong kaluluwa, hindi ba? Kaya pareho lang din ito ng ising at ito ay binubuo ng talino, emosyon at kalooban. Ito yung bahaging nag-iisip, nakakaramdam at nagpapasya. Iyan ang kaluluwa at ang ikatlong bahagi ay ang katawan. Siyempre, itong ating katawan, dugo at mga selula. Kaya nang mahulog si Adan, ang tatlong bahagi ay naging tiwali at makasalanan. Espiritu, kaluluwa at katawan. Hindi lang ang katawan, kundi lahat ng tatlo. Ang espiritu, kaluluwa at katawan ay bumagsak. Kaya lahat ng tatlo ay kailangang iligtas at kailangang ibalik sa dati. At kaya nga tatlong hakbang o tatlong yugto ang kailangan upang mabawi ang lahat ng tatlong bahagi ng espiritu, kaluluwa at katawan. Kaya ang pagkatapon at pagbabalik sa Babylonia ay tumutugma sa kayarian ng tao. Kaya ngayon ay titingnan natin kung paano tumutugma ang tatlong pagbabalik mula sa Babylonia sa tatlong bahagi ng tao. Una, ang unang pagbabalik mula sa Babylonia. Una sa lahat, tingnan natin ang ilan sa mga katotohanan tungkol sa pagbabalik na ito. Kailan ito nangyari? Noong 537 BC, ang mga pinuno ay si Zerubabel at si Josue, ang mataas na saserdote, at ano ang layunin ng pagbabalik? Ang layunin ng unang pagbabalik ay upang muling itayo ang templo. Kaya nga nawasa ang templo, diba? Matapos ang 70 taon, sinabi ng Diyos na makakabalik na sila para itayong muli ang templo. Kaya sa Ezra 1:3, nakasaad, sino man sa inyo sa kanyang bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos. Apuntahin siya sa Jerusalem na nasa Juda at muling itayo ang bahay ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kita nyo, iyan ang pangunahing layunin ng unang pagbabalik, ang muling itayo ang templo. At ang unang pagbabalik ay katumbas ng pagpapanumbalik ng ating espiritu. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay hindi nananahan sa mga gusaling itinayo ng mga tao. Saan naninirahan ng Diyos? Sa 1 Corinto 3:16, sinasabi, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Tungkol ito sa ating mga tao, hindi ba totoo? Kaya't ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pero saan ito nananahan? Sabi ng Biblia, ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating espiritu. Kaya sa unang pagbabalik, bumalik sila upang muling itayo ang templo. Kaya itinuturo niya sa atin na sa ating kaligtasan, ang unang hakbang ay ang pagtanggap ng Espiritu ng Diyos sa ating espiritu. Upang tayo ay maging templo ng Diyos. Kaya kapag una tayong lumapit kay Kristo at tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, saka lamang lumalapit sa atin ang banal na Espiritu at may nanahan sa atin. Sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 38, sinabi ni Pedro sa kanila, kung iyong susuriin, ito ang pinakaunang mahalagang bahagi na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon. Pag tinanggap mo si Jesus at nagsisi, ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Nanumbalik ang dima. Dayon din sa mga taga-Efeso 1:13, sinasabi na noong una tayong narinig mo ang Ebanghelyo at naniwala ka, ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Iyan ang unang hakbang. Ngunit kung titingnan natin ang kasaysayan ng unang pagbabalik mula sa Babylonia nang sila ay dumating upang muling itayo ang templo, hindi ito madali. Hindi naman talaga naging madali, di ba? Dahil maraming oposisyon mula sa kanilang mga kaaway. Sinubukang pigilan sila ng mga kalaban sa paligid. Aatakehin, tutuksuhin, at pagtatawanan nila ang mga ito. Gagawin nila ang lahat para matigil ang muling pagtatayo ng templo. Kaya sinimulan nila ang muling pagtatayo noong 536 BC. Ngunit dahil sa mga pag-atake, kinailangan nilang huminto hanggang 520 BC. Sa loob ng 16 na taon, hindi sila nakapagtayo dahil napakalakas ng atake ng kalaban. At noong alas 5:20, muli nilang sinimulan ang pagtatayo ng templo. At sa loob ng 4 na taon, noong 516 BC, natapos ang templo.
Kaya ang itinuturo nito sa atin ay kapag ninanais nating maging templo ng Diyos at kapag ninanais nating tanggapin si Hesukristo at ang banal na Espiritu, susubukan tayong pigilan ng mundo, ng dyablo at ni Satanas. Susubukan nila tayong atakihin. Magkakaroon ng matinding oposisyon. Ngunit itinuturo rin ito sa atin na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, natapos ang templo. Ibig sabihin, matatapos din natin ang gawaing ito, pero kailangan nating magtigaga at magtiis. Kailangan nating ipagpatuloy ito. Hindi porket minsan ka lang nabigo, ay tapos na. Kailangan mong sumubok ng paulit-ulit hanggang sa matapos natin ang ipinangako ng Diyos. Pangalawa, tingnan natin ang pangalawang pagbabalik mula sa Babylonia. Ang pangalawang pagbabalik ay naganap noong 458 BC. At ang pinuno ay si Ezra, ang eskriba at pare. At anong layunin ng pangalawang pagbabalik? May tatlong dahilan kung bakit sila bumalik. Una ay para sa pagpapanumbalik ng pananampalataya ng komunidad ng Tipan. Naitayo na ang templo, ngulit ang mga taong sumasamba rito ay walang gaanong pananampalataya. Kaya nais ng Diyos na maibalik ang panloob na pananampalataya. Ang pangalawang dahilan ay para magpunan muli ang mga kinakailangang materyales sa pagsamba sa Diyos para sa mga sakripisyo. Naitayo na ang templo, ngulit kung hindi matutuloy ang pagsamba sa loob nito, walang silbi ang templong yon. At panghuli, pinakamahalaga, ang ikatlong dahilan ay para ituro ni Ezra ang salita ng Diyos sa mga tao. Iyan ang pangunahing paraan ng pagpapanumalik ng pananampalataya ng mga tao. Kaya ang pangalawang pagbabalik ay tumutugma sa ating kaluluwa, ang isip. Ano nga ba ang pagpapanumbalik ng kaluluwa? Ginagawa ito sa pagsamba at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang kaalaman sa salita ng Diyos ay nagpapanumbalik ng ating talino, emosyon at kalooban. Hindi lang ang ating talino, di ba? Kapag natutuhan mo ang salita ng Diyos, hindi lang sa iyong isipan, kundi inaantig ka at ang iyong emosyon. At saka nito palalakasin ang iyong kalooban na magawa ang gawain ng Diyos. Itinuturo rin nito ang halaga ng pagsamba. Sa pagpasok sa bahay ng Diyos upang sumamba, nanunumbalik ang ating isipan. Kapag tayo'y nananalangin at pumupuri sa Kanya, ang ating mga puso ay nagiging madamdamin. Ang Espiritu ng Diyos ay nag-aalab sa loob natin upang tayo pakilusin. Kaya napakahalaga nito. Kapag pumapasok tayo sa bahay ng Diyos tuwing araw ng Panginoon upang sambahin Siya, ito ang proseso ng pagpapanumbalik ng ating kaluluwa. Kaya matapos tanggapin si Kristo, ang susunod ay ang higit siyang makilala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mahalaga ito. At naniniwala akong marami sa atin ay nasa yugtong iyan na. Ang proseso ng pagpapabanal. Sa Efeso 4:13, sabi rito, hanggang sa maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, sa isang ganap na tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan sa kapuspusan ni Kristo. Kaya ang ating pananampalataya at kaalaman ay kailangang nasa parehong antas. Kaya kailangan natin pakainin natin ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos upang magawa natin ito. Ang ating kaluluwa, ibig sabihin, ang ating isipan, ay kailangang pamunuan ng Espiritu ng Diyos at ng salita ng Diyos. Pero alam natin na hindi laging nangyayari yan, di ba? Minsan oo, minsan hindi. Pero kapag salita ng Diyos ang naghahari sa ating puso at isipan, doon tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan sa ating buhay. Kaya sa Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 16, sinasabi, maghari nawa sa inyong mga puso ang kapayapaan ni Kristo, na diyan na kayo'y tinawag sa iisang katawan. Hayaan itong maghari sa inyo. Kung gayon, wala ka nang magiging problema. Paano natin ito gagawin? Sinasabi sa atin sa versikulo 16, hayaang manahan ng sagana sa inyo ang salita ng Diyos. Iyan ang susi. Kung ang salita ng Diyos ay nananahan ng sagana sa iyo, magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Dahil ang salita ang siyang maghahari sa iyong puso.
Buong talinong magturuan at paalalahanan ng isa't isa sa mga salmo, himno at awiting espiritual, magpasalamat at umawit sa Diyos sa puso. Kita mo, ganito ang mangyayari kapag ang puso mo ay puno ng salita ng Diyos. Magtuturuan at magpapaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, mga awit at mga himno. At ikaw ay aapaw sa pasasalahat. Mga himno lamang ang dadaloy mula sa iyong mga labi. Dahil sa saya na nasa loob. Kaya bahagi yan ng ating buhay pananampalataya. Yan ang layunin ating tinatahak. Kaya nga kailangan nating patuloy na pakainin ng ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos at kailangan nating ipagpatuloy ang pagsamba sa pamamagitan ng papuri at panalangin. Upang ang ating talino, emosyon at kalooban ay mapangunahan ng Diyos. At pagkatapos, sa wakas, pangatlo, ang ikatlong pagbabalik mula sa Babylonia, ang ikatlong pagbabalik ay naganap noong 444 BC. At ang pinuno ay isang lalaking nagngangalang Nehemias. At ang layunin ng pagbabalik ay upang muling itayo ang pader ng Jerusalem. Dahil ang Jerusalem ay nawasak na, ang mga pader ay tuluyang nawasak. Kaya bumalik si Nehemias upang muling itayo ang pader na iyon. Kaya bakit napakahalaga ng pader? Dahil noong unang panahon, lahat ng lungsod ay may mga pader. Kung walang pader, hindi ito lungsod. Dahil kung walang pader, ang kalaban ay maaaring pumasok anumang oras. Kaya bawat lungsod ay kailangan magkaroon ng isang pinatibay na pader. At ang Jerusalem, lalo na, dahil ang Jerusalem ay tinawag na lungsod ng Diyos sa Biblia. Ito ay tinawag na banal na lungsod. Dahil ang templo ay nasa loob nito, naroon ang bahay ng Diyos. At ang pagkakakilanlan at pag-iral nito ay nakasalalay sa pader nito. Kung walang pader, walang Jerusalem. Kaya ang pader ay isang malinaw na linya. Ito ay isang linya na nagsasabi sa iyo kung saan nagtatapos ang mundo at nagsisimula ang Jerusalem. Kung wala ang pader na iyon, walang linya. Medyo manabo, nasaan ang Jerusalem? Dito ba ito nagsisimula? O doon? O dito? Bahagi ba ito ng mundo o bahagi ba ito ng Jerusalem? Hindi mo talaga masasabi? At sa katulad na paraan ay ganun din ang ginagawa ng ating matibay na espiritual na pader bilang proteksyon sa ating buhay. May malinaw ka bang linya na naghihiwalay sa iyo sa mundo? Kapag nakikita ka ba ng mga tao, sinasabi ba nilang, Kristiyano pala siya. Isa siyang mananampalataya. Sigurado. Masasabi mo. O sinasabi ba ng mga tao, bueno, inaangkin niyang Kristiyano siya, pero hindi ko alam dahil kumikilos lang sila tulad ng iba? Kung gayon, ibig sabihin, walang pader doon. Sa Biblia, ano ang layunin ng pader? Sa Ezekiel Kabanata 42, talata 20, sinasabi na ang layunin ng pader na tinutukoy nito ay upang paghiwalayan ang banal at ang di banal. Iyan ang layunin, ang paghiwalayin ang banal at ang di banal. Kaya sa ating buhay, namumuhay ba tayo ng isang banal at makadiyos na buhay? O namumuhay ba tayo ng walang kabuluhan, isang makamundong buhay? O ito ba ay pinaghahalong pareho? Kaya ang pader ang nagbibigay ng linyang madhahapi. At kung mayroon kang matibay na pader, nangangahulugan iyon na walang kamuntuhan sa loob. Kaya ang ikatlong pagbabalik ay tumutugma sa ating katawan, sa ating pisikal na buhay. Ibig sabihin niyan ay ang paraan ng ating pagsasalita, ang paraan ng ating paglakad, ang paraan ng ating pagkilos, at kung paano tayo namumuhay. Merong bang espiritual na pader na ito sa ating buhay ngayon? Sabi ng Biblia, dapat tayong lumabas sa Babylonia at humiwalay, at ang Diyos ay magiging ama natin. Kaya iyan ang pinakamataas nating layunin, ang pagtubo sa ating katawan. Sa aming espiritu, naniniwala kami kay Jesus. Sa ating mga kaluluwa, may nalalaman tayo tungkol sa salita ng Diyos at sinisikap nating mamuhay ayon sa mga ito. Ngunit sa ating mga katawan, sa ating physical na buhay, gaano ba talaga natin ito isinasagawa? Magkano tayo? Alagang ginagangat?
Sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 23, sinasabing ang pagtubos ng ating katawan ang huling hantungan, kung saan nadaig nito ang kasalanan at namumuhay ayon sa salita ng Diyos. At sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 11, sinasabi na sa muling pagparito ni Kristo, ang kanyang gawain, ang kanyang pangunahing gawain ay ang magbigay buhay sa ating mga mortal na katawan. Ibig sabihin, tutubusin niya ang ating mga katawan upang tayo ay lumakad ayon sa salita ng Diyos. Sabi sa Ezekiel Kabanata 36, talatang 26 at 27. Sinasabi nito, bukod dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo at aalisin ko ang pusong bato sa inyong laman at bibigyan ko kayo ng pusong laman. Ilalagay ko ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking mga tuntunin at susundin ninyo ang aking mga tuntunin. Ang paglakad ayon sa aking mga batas, iyan ay gawa. Ang pagsunod sa aking mga ordinansa, iyon ay pagkilos din. Kaya sa mga huling araw, kapag bumalik si Kristo, bibigyan niya tayo ng bagong espiritu at bibigyan niya tayo ng kakayahan mamuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang paraan ng ating paglakad, pagsasalita, pamumuhay at pagkilos ay magiging ayon lahat sa salita ng Diyos. At yan ang huling layunin natin, hindi ba? Yun ang aming huling destinasyon. Doon tayo patungo. Doon namin gustong pumunta. At iyon ay inilalarawan bilang pagtatayo ng pader sa paligid ng Jerusalem. Kaya kailangan nating magkaroon ng pader na iyon. Yan ang linyang naghahati, ang siyang naghihiwalay sa atin mula sa ibang bahagi ng mundo. Dahil sa Lunes, babalik tayong lahat sa mundo. Nabubuhay tayo sa mundo, ngunit mayroon ba tayong espiritual na pader na nakapaligid sa atin upang protektahan tayo? Kahit nasa mundo tayo, di tayo makamundo, kaya dapat tayong maging iba at bukod. At alam namin na hindi ito madali. Dahil sa pagtatayo ng pader na ito, si Nehemias ay naharap din sa maraming paghihirap at oposisyon. Kaya natapos ang pader sa loob mismo ng 52 araw sa tulong ng ating Diyos. Walang sino mang taong makakagawa nito na mag-isa. Dahil nang makita ng kaaway na sinusubukan nilang itayo ang pader, sumalakay silang muli ng matindi. Noong una, pinagtatawanan lang nila mga ito. Inuro at kinutyahan nila Silar. At pinagtawanan nila Silar, sinabi, ano sa tingin nilang ginagawa nila? Akala ba talaga nila kayang nilang itayo ang pader na ito? Ngayon, sinasabi ng mga tao sa mundong ito, tingnan ninyo ang mga hangal na taong nagsisimba. Sino ba sila sa tingin nila? Walang Diyos. Talaga bang iniisip nila na kaya nilang mamuhay na katulad ng Diyos? Mamuhay na katulad ni Jesus? Imposible! Imposible! At napakaraming paraan si Satanas para hadlangan ang ating gawain. Una, sila, may dala kang mga tukso, di ba? Tinutukso ka nila gamit ang mga bagay na gusto mo. Kaya halimbawa, sa ilang sa kampo bilang 41, ano ang kanilang ginawa? Nagdala sila ng magagandang babaeng Moabita upang tuksuhin ang mga lalaking Israelita na magkasala laban sa Diyos. At nagdala rin sila ng masasarap na pagkain, mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan upang tuksuhin. Ang mga Israelita ay kumain ng pagkain iyon at magkasala laban sa Diyos. Kaya iyan ay isang halimbawa lamang kung paano gumagana si Satanas. Una, tinutukso ka nila gamit ang mga bagay na gusto mo sa mundong ito at pinipilit kang magkasala laban sa Diyos at tumalikod sa Kanya. At saka kung hindi iyong gumana, uusigin ka nila, di ba? Tulad ni Job. Natatandaan mo ba si Job? Sinalakay ni Satanas si Job, kinuha ang kanyang mga anak, ang kanyang kayamanan. At saka pati ang kalusugan niya, nagkasakit din siya. May pantal sa buong katawan niya, nawala sa kanya anak. Kaya ngayon, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa ating paligid. Para sa mga kabataan, maraming tukso sa ating paligid.
Ngunit mayroon ding mga pag-uusid at pag-atake kung susubukan nating mamuhay ng pinakamahusay ayon sa gawain ng Diyos. At sinusubukan ni Satanas ang napakaraming iba't ibang taktika na kailangan nating maging mapagmatyag sa lahat ng oras. Paano ito ginawa ni Nehemias? Sa Nehemias 4:17, ang mga nagtatayo at nagdadala ng pasan ay gumagawa gamit ang isang kamay. Gamit ang isang kamay na gumagawa ng trabaho at ang isa naman ay may hawak na sandata. Nakikita mo yan? Sa isang kamay, may espada silang panlaban. At ang kabilang kamay ay nagtatayo muli. Ito ay nagpapaalala sa atin ng mga kailangan nating gawin. Habang sinisikap nating itayo ang ating mga templo sa loob at loob ng ating mga pader, kailangan din nating labanan ang mga tukso ng dyablo. Ito ang mga hamong kinakaharap natin ngayon tulad din ni Nehemias. Ngunit gaya ng sinasabi sa teksto ngayon, sa tulong ng Diyos, natapos nila ito sa napakaikling panahon, 52 araw. At nang makita nila iyon, sabi nga, nawalan ng tiwala ang mga kaaway dahil alam nilang iyon ay mula sa Diyos. Kaya mga minamahal kong santo, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan natin ang ating loob at kailangan nating ipagpatuloy ang magandang laban nito. Kahit minsan o 2 beses kang mabigo, wala na ring saysay. Dahil ipinapangako sa atin ng Biblia na tatapusin ng Diyos ang gawaing ito. Kaya sa wakas, sa Apokalipsis, Kabanata 11, mga bersikulo 7 at 8, ang kasal ng kordero, kung saan ang kordero, si Hesukristo, ay ikinakasal sa kanyang simbahan, ang mga banal na siyang tayo, ay nangyayari kapag ang nobya ay nakadamit ng tinong lino, makintab at malinis. At ano ang sinisimbolo ng pinong lino na iyon? Pinong lino, narito ang mga matuwid na gawa ng mga banal. Kapag tayo ay nabibihisan ng matuwid na mga gawa, kapag ang ating buhay ay naging mga kilos na puno ng katuwiran, doon magaganap ang kasal ng kordero. Yan ang ating tinatahak. Yan ang aming layunin. At tiyak na mangyayari yun ng Diyos. Dahil narito na tayo sa panahon ng Kwaresma, ano nga ba ang buong kahulugan nito? Ito ay ang pagsunod sa mga yapak at paghihirap ni Kristo. Ang sumuko sa mga bagay-bagay sa mundong ito. Minsan ay mag-ayuno, manalangin at talikuran ang mga makamundong kagalakan at kalayawan. Yan lahat ay bahagi ng pagdidisiplina sa ating mga sarili upang ang ating mga katawan at ang ating pisikal na buhay, ang ating mga kilos ay magbago at maging kahalintulad ng wangis ni Kristo. Kapag ginagawa natin ito, dapat nating tandaan na minsan ay tinutukso tayo ni Satanas. Minsan nagagalit siya sa amin. Minsan talaga naiinis na siya sa amin. Pero kahit ang mga bagay na yon ay sinisira ang pader na sinusubukan nating itayo. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang galit ng tao ay hindi nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. Kaya sa panahong ito ng Kwaresma, sikapin nating mamuhay ng makadiyos at disiplinado. Isang buhay na naayon sa buhay ni Kristo. Magiging mahirap ito, ngulit sa tulong ng Diyos, tulad ng pagtatayo ni Nehemias ng pader, kaya rin nating itayo ang pader na ito. Maaari rin tayong mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos at mangyayari ito. Kaya't sikapin natin ang ating makakaya, ibigay ang ating pinakamahusay na pagsisikap at naway ang tulong ng Diyos ay sumaating lahat. Amen? Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pangako sa amin. Kahit sabihin ng mundo na tayo'y makasalanan, hindi perpekto at imposible ito. Malinaw ang sabi ng Biblia na tatapusin mo ang gawaing iyong sinimulan. Naway ang ating espiritu, kaluluwa at katawan ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kaming huwag sumuko, bagkus ay ipaglaban ang mabuting laban hanggang sa huli. Apang makita natin hanggang sa wakas kung ano ang gagawin ng Diyos sa ating buhay. Lubos kaming nagpapasalamat sa pangakong ito at sa iyong biyaya at sa mga gagawin mo sa aming buhay. Papuri at salamat sa iyo.
Dalangin namin ito sa ngalan ni Hesu Kristo. Amen. Purihin ang Diyos sa palakpak